Pero ngayon, napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. at siya ay na-diagnose na meron siyang diverculitis. Diverculitis. Na unang-una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Kasi siyempre, ang presidente ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency. No? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit, tinatago pa. No? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon. No? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon lupus na itinago nila sa tao no? Dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama noong mga panahon na yon. Dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal. Ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng gastrointestinal diseases, ay po pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga epekto ng paggamit ng herm, ang pinakamasama dyan sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? So, ang epekto niyan ay pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr. No? Ngayon, bukod pa dyan, syempre yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality. At tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyari sa kanyang kapaligiran. So, alam niya, hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na at saka walang patigil ga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo, tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, singhot-singhot there and then, na talagang yan po talaga epekto pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine kaya kinagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan. No? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago. No? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan dahil alam nyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC. No? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng koma. No? Lahat naman ng tao titingin lang kay GPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang ang long-term use ng bago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalgarin sa gera na wala naman tayong kinalaman, no?
Tapos ano pa yan, no? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bangag Jr., no? Pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano, di natin sinisingil ₱1. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kesa ng mga Pilipino. So tingin ko, sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr. Let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, dyan na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng ang akin na lang is bukod dun sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Paano naman may mag-aalaga sa kalusugan niya? Ilang taran daw ang paggamit na pinagbabawal na sabi ni Cathy Binag dun sa tahanan nila sa Forbes Park. Talagang ang mga bisita inaalok ng putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no. Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, mga pinagbabawal appetizer, no. Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, nakilo-kilo ng bahay. Pero mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan. At saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili, no. So wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamit. Naman, ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung sa pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, yan pang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na para bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema. Yung walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluensya. Kung gusto talaga niya yan, dahil matanda na siya, no? Sus Mariosep, 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artificial na mundo niya, na-induce na bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourism receipts. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Samantalang dati, ang Pilipinas talagang nadaig pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are 4th from the bottom in ASEAN. Talaga pong nakakaabala na yan, na ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa 4 na bansa. At ang 4 na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste. No? At ngayon nga, hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia dahil sa tourist arrival lang, maarangkada ang Cambodia. Alam niyo naman talaga, basta mataas ang dating ng mga turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita dyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag vavangag-vangag ang presidente, walang gusto dumating. Bakit? Yan. Dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad.